counsel niya, ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, na meron pong matibay na argumento para ibasura ito pong kaso na kinakaharap sa ICC ng ating dating Pangulo bago pa man magsimula yung trial. At bago pa man magsimula yung confirmation of charges hearing, ika niya, no? Ayon po ito kay Nicholas Kaufman, lead counsel po niya. Umaasa siyang maipapatigil niya ang kaso bago pa man kumpirmahin ng ICC mga reklamo laban kay Duterte. So, prior to the confirmation of charges hearing na scheduled po sa September 23, ilalaban umano niya ang argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa naturang kaso. Kung iyong maalala doon sa ating discussions, Pat P, ito yung nilalaman ng dalawang dissenting opinion. Remember? Nung tayo sa pre-trial chamber, tayo ng appeal. Sa appeals chamber, no? Nanalo yung tatlong judges na sinasabi na, na may jurisdiction. Meron dalawang dissenting opinion. Yun daw ang gagamitin nga ng defense. Na wala ng jurisdiction ang ICC, no? So, ayon po kay Kaufman, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC bago otorisahan yung pagsasagawa ng investigasyon. So, nasa dates, no? Effective na yung withdrawal natin bago sila nag-file ng application, bago authorize yung pagsasagawa ng investigasyon. Sakali makumbinsi hukom sa pre-trial na wala nga jurisdiksyon ng korte sa kaso, wala na ring mangyayaring confirmation of charges hearing. Hindi naaabot sa September 23. Hindi naaabot dun sa September 23 na confirmation of charges hearing. Diyan po ilalatag ng prosecutor at defense yung kanilang mga ebidensya. So sa kabila po ng pagkalas sa Rome Statute ng Pilipinas noon pong 2019, no? Naninindigan po ang ICC. May jurisdiction pa rin ito dahil nangyari umano yung mga alleged crimes against humanity nung panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung petsa niyan, DDS pa, Davao Death Squad. November 1, 2011, nung panahon po na siya ay mayor ng Davao, hanggang March 16, 2019, which was the date na effective yung withdrawal natin from the Rome Statute. Naharap si Duterte sa reklamong murder as a crime against humanity dahil sa mga EJK, extrajudicial killings, kaugnay ng kanyang war on drugs. Tinuturing din ni Kaufman bilang critical na issue para sa depensa ang pagkakaaresto kay Duterte noong March 11 at yung mabilisang pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague. Para kay Kaufman, kidnapping o extrajudicial rendition po ang nangyari. Hindi anya naobserba ang tinatawag na due process. Nilabag daw nito ang batas ng Pilipinas. Dapat anyang iniharap si Duterte sa korte rito muna. Bago siya sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Nangangamba lang si Kaufman na maaaring mag-alangan ang ICC na bitawan ang isang ganito ka-high profile na kaso. Ayon kay Kaufman, halos araw-araw niyang binibisita si Duterte sa ICC Detention Center at nakakaagapay naman daw anya si Duterte sa realidad ng buhay sa loob ng pilitan. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sente niya. Para sa I'm happy as well, and this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because
it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Yeah. Because at this point he's already 80 and he's already retired. Ngayon ang senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Narinig ko at nakabasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghi-hearing na ulit. Ang sabi ngayon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Inihayag ng Presidential Sister na tumanggi ng dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senado. Sa unang pagdinig, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumulat na si Senador Amy Marcos sa palasyo upang anya umapila na makilahok ang administrasyon sa investigasyon ng Senado kaugnay nga sa mga pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Support from the Filipino community from all over the world. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about
her boyfriend. Thank you, thank you. Si PRRD at this point in time. Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! And then, Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga Ano siya, na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready sa boyfriend questions ha. Ano sabi ng daddy? So, ayun, I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things will give him strength while he is inside. Nice. Nag-advise ba siya sa'yo? Secret naman. May mga bilin About siya. boyfriend. May Na-shock mga siya? bilin siya, pero sa sunod lang. Okay. Secret mo lang. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something that sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Okay lang. Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, ako. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos, pwede na ako. Maybe something personal. Ano po yung reflections mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something if you could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think that I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon, pinagagalitan na kapatid. And then, but going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, meron kaming, nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Yes, actually, ma'am. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am, every day na bisita. Oh yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters din. Yes. I told him of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in The buffet kit. The buffet for people. there is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there. Yeah. Para Napoy TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and
watch over his house. So Yeah. he's very happy and grateful to hear Yeah, that. yeah. We are most grateful for your father that we cannot forget. Sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan ko kasi ito kaya ako nagtubo dahil nakipag-unite ka sa Marcos. Wala, ma'am. Daghami na scam, ma'am. Ever since. Oh, yeah. Yes, ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang na hindi na ako sasali dyan. Kayo nang magdesisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala. VP, I don't remember PRD na naninisi. Bitaw, never. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. True. Make So your you, name. you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yes, He yes. always says, Repeatedly. I did it for my country. The Paulo and Baste, no? We're talking about Paulo and Baste. So there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na isa. So as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the Campaign. Yeah. VP, pardon me, I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayo nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang, of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyo, let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him Back. to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor for the next Ano sa Philippines with regards to what the palace said, ma'am? Yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction. So bakit dinala dito? Wala naman po kami hinihingi sa palace. Correct. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC, yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace,
they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, will your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep her privacy. Noted, ma'am. Thank you. Ma'am, how about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints as legally sound daw po ito, legally sound. And Representative Zamora said may guidelines to liquidate ng confidential funds. Kung pwede nga na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila, ay paniniwala din ng buong bayan. True. Paniniwala Ayaw na ng tayong stress. Pilipino. Ilahan na ma'am. Ma'am, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? Tugnaw? So how do you like the Netherlands? I think she's okay. Tugnaw, oy! Wala siya jacket. Wala siya jacket. Wala rin give up, ma'am. Aran. Naramili ko lang mo, ma'am. Naramili permi. May balak po kayo sa mga naaresto sa Qatar. Ma'am, meron po kayong balak na assistance sa mga Filipinos na naaresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak mo? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office. Okay, the Office of the Vice President. Tapos na ako. Okay? VP, sorry. VP, may question lang po siya. Sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na mako-complete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. But I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. And makukumpleto na po ba yung legal team by then po? Or nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't wanna reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay, and they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. Pero have you identified na po the Filipino lawyer in the team po? Sino kinakausap po ninyo? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Thank you po. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still... Yes, may message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and I did it for my country. yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the people to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilep at the UKP earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see them running, so We why were were just you in a running? hurry actually because we were afraid to run out of time because the visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Final question na po siguro, VP, ano? You come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics si dating Presidente Duterte and you wouldn't have been here This kind of circumstance.
Yeah, on this different circumstance. I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is that Relax na, relax. Okay na ma'am, okay na ma'am. Relax na, relax. whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una ma'am, ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? It's called tram, no? Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike, and then they can walk, Metro also. and metro. So that's 6 options for mobility. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk. So that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, Diyos ko, pahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. So, alam mo yon. Tricycle lang. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin, sa Pilipinas. Yes. But the bureaucracy. Question for Kitty na, Kitty ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always said, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he left Kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend niya. Yes. So another reason for him to come home to us. Need to ano naman tawag niyan? Okay. As a daughter, no, yung advices sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang mas edad mo, mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kababayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Are you gonna celebrate your birthday? Yes, I am. Advance happy birthday. Thank you. I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. The tulip bar. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank I you. will look that up. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Salamat. Ma'am, support God you bless. all the way forever. Salamat. Laban tayo! President always, ma'am. Seraphim. ma'am. Yes. Para sa Matiri. Din ma'am sa moisturizer. Abogado ni kasunatan ka ng under eye nila. Napoy ang dawal. Pero murang pa may epekto ko. Student. Sa mga kadako. Thank you, mama. Thank you. Salamat. God Ingat bless kayo. you, ma'am. Ingat lagi. Sorry, ma'am. Di, pag-picture ako sa imong kit. Sorry, may Kami na po. Dili na, kaya nagdali sila.
Yes, ma'am. Ipabara na magsugot. Oy, ako yung taga-secure, ha? Pani effect, ma'am. Thank you, ma'am. Ganan na magbahan. Kitty, good luck sa mga pag-eskwela, Day. Dapat ma-lawyer din ka, Day. Kitty, ma'am. Regards mo sa mong boyfriend. Bye. Bye, ma'am. Jar, bye. Jar, taga-consular. Taga-embassy. Anak ko na, hindi na ako magawas. Wala. Coco Martin! Na-stress At least okay sila, happy sila. Okay sila, happy sila. Na-stress din. Pagalitan ka. Gagalit din. Na-stress din siya. Magalit siya. Magalit po siya. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.